Indeed, you alone are God, the Most High, the All-Powerful One. Ikaw lang, Panginoong Diyos, ang siya namin sinasamba, binibigyan ng papuri at pagdakila. Ikaw lang ang karapat-dapat. Ikaw ang Diyos mula noon, ngayon, at magpakailanman, patuloy na nagkahari sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong pagkakaloob sa bawat isa ng puso na nagluluwalhati sa inyo. Salamat sa inyong biyaya, sapagkat alam namin na hindi kami karapat-dapat. Salamat sa inyong biyaya na mayaman mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kaya kami ngayon ay malayang makalapit sa inyong presensya, sapagkat ginawa na ng Panginoong Hesus ang nararapat para kami ay makalapit sa inyong banal na trono, kung saan ikaw ay nakaupo. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Patuloy po namin hinihingi ang inyong kapatawaran, ang inyong paglilinis sa bawat isa. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na kami, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa inyo, pakinggan at tanggapin ang inyong mga salita sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin sa kataas-taasan. Patuloy mo pong ihanda ang bawat isa. Hayaan mo na patuloy po namin maranasan ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan, at ang inyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Palang araw po sa ating lahat. Good morning. Hello, December. Sabi nga kanina ng ating MC, Pasko na. Diba? Excited ba kayo? Nararamdaman niyo ba yung malamig kahit na hindi kayo pumunta sa Scandinavian countries? Sa buong mundo, lagi nilang inaabangan ang pagdating ng Disyembre. Di ba? Palapit pa lang ang buwan ito, may mga gumagawa na ng mga Christmas wish list. Meron ba kayo yan? Wala? Bakit? Wala bang nagbibigay sa inyo ng mga hinihiling nyo? O akala nyo ito ay pangbata lang? Yung iba, ang mga hinihiling nila ay magkaroon ng inopo. Yung iba naman, sabi, makapunta lang ako sa ibang bansa. Okay na sa akin. At natutupad naman ayon sa biyaya
ng Diyos. At dito nga sa Baguio, mamaya hapon hanggang mamayang gabi, meron pong pagdiriwang na gagawin. Kaya asahan niyo po na kapag kayo ay pumunta sa Baguio, makakaranas kayo ng traffic. Kasi magsasara ang Session Road at may parada. At kung gusto niyo manood, ito po ay libre. Marami po tayong mapapanood. Pero kadalasan, nakakalimutan natin ang tunay na diwa ng Pasko. Di po ba? Pagdating ng December, marami tayong iniisip. Lalo na kapag binigay na yung 13-month pay. Excited na yung mga tao. Yung iba sa inyo nangingiti. Hindi ko alam kung dahil natanggap nyo na yung inyong 13-month pay o hinihintay nyo pala. Nagastos na. Ibig sabihin, kung nagastos na, nakabili na kayo ng mga regalo. Meron na ba? At iniisip nyo na rin yung mga ihahanda nyo mga pagkain. Tama? Yung iba naman ang iniisip nila yung mga lugar na kanilang pupuntahan. Siyempre, local lang tayo. At siyempre, pagdating ng buwan na ito, napakaraming mga pagdiriwang. Maraming mga party-party. At ewan ko sa inyo, pero may mga bata pa na naniniwala kay Santa Claus. Naniniwala pa ba kayo na merong Santa Claus? Naglalagay pa ba kayo ng mga medyas? Wala na. Salamat. Nalaman na natin ang katotohanan. Nakalaya na tayo sa katotohanan. Pero ang mga bagay na ito ay tumatakip sa totoong diwa ng Kapaskuhan. At bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, dapat doon pa rin tayo sa talagang pagdiriwang ng Pasko. Ano ba talaga ang pinagdiriwang? Di ba ba? Kaya nga may nabasa ako. Ang sabi, don't let Christmas distract you from Christ. Yung mga pagdiriwang ng Pasko, minsan, yan ang nagiging dahilan para makalimutan na natin kung sino talaga ang dahilan ng pagdiriwang. Don't let Christmas distract you from Christ. Kaya sa pagpasok ng buwan na ito, meron din po tayong bagong serye. Ang title po ng bagong series natin for the month of December is The Coming of the King. Ang pagdating ng hari, at hindi lang siya basta-basta hari, kundi siya yung hari ng mga hari. Siya ang ating pinupuri at sinasamba. Kaya tandaan po natin, let Christ be the center of Christmas. Dapat siya ang nasa gitna nito. Because He is the reason for the season. Amen. Kaya sa unang linggo ng December, titignan po natin ang prophecy. Prophesia. Minsan yung mga tao, gustong-gusto talaga nilang malaman ang mga mangyayari sa mga susunod na araw, buwan, taon ng kanilang buhay. Kaya nga kumukonsulta sila sa mga manghuhula. Di ba? Yung mga single, inisip nila,
sino kaya ang aking mapapangasawa? Yung iba naman, ako kaya ay yayaman. Gusto na talaga nilang malaman kung ano ang mga mangyayari sa kanilang buhay. Pero kapag pinag-uusapan ang prophecy, meron pong dalawang aspeto yan. Ang prophecy ay paghahayag ng mensahe mula sa Diyos. So it is a revelation of the message from God. Yun po ang pinakasimpleng definition ng prophecy. At katulad nga ng nabanggit ko, meron dalawang aspeto. Una is foretelling. Kapag ikaw ay nagtuturo o kaya nagpipreach patungkol sa salita ng Diyos, in a way, ikaw ay nagpo-prophesy. Kasi naghahayag ka ng mensahe mula sa Diyos. So kami mga pastor, kapag nagpipreach po kami, nagpo-prophesy na rin po kami. That is foretelling. Yung pangalawang aspeto is foretelling. Ito po yung naintindihan natin na sinasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nung nagkaroon ng eleksyon sa Amerika, ay maraming mga nanghula. Meron pa nga yung isang inabangan ko kasi sabi niya, siya raw ang kinikilalang Nostradamus pagdating sa mga eleksyon. Kasi mula noon, sinabi niya kung sino ang mga mananalo. At totoo nga, na yung mga pangalan na binanggit niya, sila ang lumabas. Sila ang mga nanalo. Pero nitong huli, hindi niya nakuha. Maging dito sa Pilipinas, sa mga eleksyon na mga nagdaan, meron pong isang babae, naalala ko, merong isang babae na pumunta sa isang kandidato. Yung babae pong ito ay isang foreigner. At sabi niya sa kumakandidatong Pangulo ng Pilipinas, sabi niya, sinabi sa akin ng Diyos na ito, sabi niya sa kandidato, siya ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Nag-iyakan yung mga nagtutag, palakpakan sila. Kasi sabi niya, sinabi ng Diyos eh. Pero, hindi natupad. At ayon sa Deuteronomy 13, meron dalawang panuntunan para malaman kung ang isang propeta ay totoo o huwad. Kung siya ba ay fake o scam lang. Una, kapag yung propeta daw ay hinihikayat ang mga tao na sumamba sa ibang Diyos maliban sa totoong Diyos, siya ay isang false prophet, huwad na propeta. Kapag inilalayo niya sa pananampalataya ang mga tao, scam yun. At marami pong naglalabasan ngayon na gano'n, di po ba? Marami. Pangalawa, kapag yung propeta raw na yun ay naghayag ng mga mangyayari pero hindi natupad, he or she is a false prophet. Tama naman, di po ba? So mag-ingat po tayo
panahon ngayon, napakaraming false prophet, false teachers. Kaya napakahalaga na alam po natin ang nilalaman ng Biblia. Alam po natin kung ano ang mga katotohanan na nakasaad sa salita ng Diyos. Or else, malilin lang po tayo. So sa umagang ito, titignan po natin ang pangalawang aspeto. Foretelling. Ano ba yung mga propesiya na nakasaad sa Biblia patungkol sa pagdating ng hari, pagdating ng Panginoong Yesus? At sabi niya sa 2 Peter chapter 1, sa verse 21, "For prophecy never came by the will of man." Ang totoo, propesiya, ang totoong mensahe mula sa Panginoon ay hindi galing sa kaisipan ng tao. But, holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, ang totoo na propesiya ay galing sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, the prophecy, marami pong pagdating, marami pong mga propesiya na sinasabi ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ayon nga kay J. Barton Payne, isa po siyang scholar, at sinasabi niya na mahigit 574 verses in the Old Testament ang nagsasabi na darating ang Panginoong Jesucristo. Minsan mga direktang propesiya, yung iba naman mga indirect. Minsan naman may mga tinatawag na mga type, yung mga katulad ng Panginoong Yesus. So, ano ang unang prophecy sa Biblia tungkol sa pagdating ng Panginoong Yesus? Ano sa palagay niyo? Kung sakaling ito ang lalabas sa Family Feud, what is the first prophecy in the Bible about the coming of Jesus Christ? The seed of the woman. The seed of the woman. Dito sa kabila. Amen. Tama po. As early as in the book of Genesis, pagkatapos ng paglalang ng Diyos sa lahat ng nasa mundo, maging sa tao, sa chapter 3 ng Genesis, ito yung kwento kung saan tinukso ng ahas si Eva. Siguro naman kabisado na natin yun, di ba? Tinukso niya si Eva at bumigay. Nagkasala sila. Pinakain niya yung prutas kay Adan at sila ay nagkasala. Nahulog sila sa kasalanan. At nung dumating ang Diyos, nung siya ay naglalakad, nagtago sila. Kumuha sila ng mga dahon. At yun ang pinantakip nila sa kanilang katawan. At tinanong ng Diyos. Sabi niya, asan ka? Sabi niya kay Adan. Sabi niya, Adan, nagtatago po ako kasi ako ay hubad. Sino? Sabi ng Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba sa prutas na pinagbabawal ko? Anong sagot ni Adan?
Sabi niya, yung babae yung ibinigay mo. Grabe, ano? Habang binabasa ko, sabi ko, ibang klase talaga ang tao. Kasi kung babasahin mo sa chapter 2 ng Genesis, sabi ng Diyos, bibigyan ko siya ng katuwang. Tama. Nung nilalang niya si Adan, sabi niya, bibigyan ko siya ng katuwang. Ibig sabihin, makakasama. Bibigyan ko siya ng partner. Tapos pinatulog siya. Tapos sumugod ang Diyos sa kanyang tadyan. At nung nilalang ng Diyos ang babae, ang sabi ni Adan, eto na ngayon, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tuwang-tuwa siya. Excited siya kasi meron na siyang partner. Pero nung sila ay nagkasala, nung tinanong ng Diyos, kumain ba kayo? Ang sabi niya, yung babae na binigay mo sa akin. At kung iintindihin mo yung pangungusap ni Adan, ang sinasabi niya, kasalanan mo. Kasi binigyan mo ako ng babae. Di ba? At doon na, nagkaroon ng pagkahayag ng Diyos sa mga consequences ng kanilang mga kasalanan. At sinabi niya sa ahas, sabi niya, ikaw ay kakain ng alikabok. Ikaw ay gagapang. At dito nga sa verse 15 ng Genesis chapter 3, and I will put enmity. Yung enmity, ito po ay alitan o kaya pag-aaway. Merong pag-aaway sa pagitan mo at ng babae. Between your seed and her seed. Yung magiging supling mo at ang supling ng babae. At kung titignan nyo yung seed ng babae, her seed, capital letter. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yung supling ng babae, dudurugin niya yung ulo mo. Sabi niya sa ahas. At alam naman natin na ahas ay si Satanas. Dudurugin niya ang iyong ulo, pero tutuklawin mo ang kanyang sako. You shall bruise his heel. At dito pa lang, sinasabi ng Diyos na mayroong darating na lalabanan niya ang kasamaan at siya ang magtatagumpay. So, umpisa pa lang, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari. Kaya nga, sa verse na ito, tinatawag na ito yung proto-evangelium. Yung proto, ibig sabihin, ito yung nauna, the first. At yung evangelium, ito yung gospel. At pinapaniwalaan na dito sa Genesis 3:15, ito yung unang pagkahayag ng ebanghelyo. At dito rin sinabi ng Diyos na yung darating na manggagaling sa babae ay isang mananagumpay. Kaya nga, yung prophecy na ito gives us the assurance of the certainty of His victory. Sigurado na siya ay magtatagumpay. Kaya may mga pagkakataon na minsan tayo ay nalulungkot. Para bang nagiging talunan tayo kasi sa dami ng mga pagsubok sa ating buhay, parang iniisip natin, parang wala na yatang katapusan itong kahirapan na ito. Di ba? May mga kasalanan tayo na hindi natin basta-basta maiiwan ng lubusan.
Minsan, lalayo tayo, pero pagdating ng ilang araw, ilang buwan, babalikan na naman natin, gagawin na naman natin. At kapag tayo ay pabalik-balik sa kasalanan, para bang nawawalan na tayo ng lakas para lumaban. Pero tandaan po natin, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok sa ating buhay. The certainty of victory. At yan ay ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay ipinako at namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa pangatlong araw, nung siya ay nilibing, siya ay nabuhay muli. Sapagkat pinapakita niya na siya nga ay isang mananagumpay. At lahat ng kanyang mga pinangako ay kanyang tutupad. Kaya sa 1 Corinthians 15, kung saan itinuro ni Paul ang patungkol sa gospel o ang ebanghelyo, sinabi niya na ang huling kalaban na susugpuin ay ang kamatayan. Pero dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, lahat ng yun ay kanyang napagtagumpayan. Sin, death, lahat yan. Kaya kung akala natin hindi natin kayang magawang magbagong buhay, akala natin wala nang pag-asa para yung mga mahal natin sa buhay ay lumapit sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay nagbibigay sa atin ng kakayahan para magtagumpay. The certainty of His victory. Kaya sabi sa Romans 8, we are more than conquerors. Tayo ay higit pa sa mananagumpay. Ano ba yung mga bagay na pumipigil sa atin para mag-all out tayo sa ating pagsisilbi sa Panginoong Diyos? Minsan marami tayong iniisip, marami tayong inaalala. At may mga pagkakataon na hindi na natin alam kung alin ang uunahin. Ang nangyayari tuloy, nasa ulihan ng listahan na ang ating Panginoong Diyos. Pero kung uunahin natin siya, ang pangako niya, ipagkakaloob niya ang ating pangangailangan. Seek first the kingdom of God. Yung pangalawang propesiya ay makikita naman natin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Sino magbibigay ng tanda? Ang Panginoon. Siya mismo. He will give you a sign. At ano yung senyales na yun? The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Ang propesiyang ito ay nagsasabi kung anong pamamaraan ang pagdating ng hari. Paano daw? Sa pamamagitan ng isang birhen. Sa Greek, yung birhen na ito ay Parthenos. Sabihin batang babae o dalagita. Ganun din sa Hebrew, Alma.
ang ginamit. Nang tinutukoy ay isang dalagita na hindi pa nagkagalaw ng lalaki. Ibig sabihin, wala pa siyang sexual relations. She is a virgin. Magdadalang tao daw at manganganak. At ang tawag sa kanya ay Emmanuel. Nang ibig sabihin ay God with us. Kaya itong pangalawang propesiya na ito ang nagbibigay naman sa atin ng assurance ng presensya ng Diyos. That God is with us. Kaya nga, dumating ang Panginoong Yesus dito upang sa ganon, ipakilala niya ang Diyos sa atin. Gusto niyang makita ng mga tao mismo na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay makapangyarihan. Kaya nga, lahat ng mga sakit na inilapit sa Kanya ay Kanyang pinagaling. The presence of God. At alam natin na napakahalaga ito. Di po ba? In the book of Exodus, lagi na natin nababanggit ito, na sinabi ni Moses, kung hindi kami sasamahan ng iyong presensya, hindi kami aalis dito. Although sinabi na ng Diyos sa kanya na pumunta na kayo doon sa lupang pinangako, the land that is flowing with milk and honey. Pupuksain ng aking anghel ang inyong mga kaaway. Pumunta na kayo doon. Kasi kung ako kasama nyo, sabi niya, baka kayo ay mapapahamak dahil matitigas ang inyong ulo. Pero si Moses, ibang klase. Sabi niya, hindi kami aalis dito kung hindi ka namin kasama. Kaya sabi ng Diyos, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. The presence of God. At yan ang lagi nating hinihiling sa Panginoong Diyos. Na sa ating mga worship services, sa ating mga Bible studies, sa lahat po ng gawain natin, kasama natin ang Diyos. May mga pagkakataon na rin siguro sa buhay natin na tayo ay natatakot. Di ba? Marami tayong kinakatakutan. At naging experience ko nga nung bago ako maoperahan na habang ako ay naghihintay, nakaupo ako sa wheelchair at nandun lang ako sa labas ng operating room. Ang daming pumapasok sa aking isipan. Kaya nga sabi ko, sana may makausap ako. Pero ang sumunod na nakausap ko ay yung doktorang nag-opera sa akin. At siya ay nanalangin. At doon ko napagtanto, doon ako nagdesisyon na sabi ko, kapag malagpasan ko itong operasyon na ito, at tuluyan na akong gumaling, magsisilbi na ako sa ospital. Kasi alam ko, ang pangangailangan ng mga pasyente, kasi naranasan ko yun. Ang kailangan nila na merong magsabi sa kanila na huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka ng Panginoon. At yun ang napakagandang pagkakataon para ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Sipin mo nga naman, hindi mo alam kung anong mangyayari. Parang nasa bingit ka ng kamatayan. Wala ka nang gagawin kundi isusuko ang lahat
sa ating Panginoong Diyos. The presence of God. At maging sa paggawa natin ng mga kautusan ng Diyos, kasama rin natin siya. Sa Matthew 28:19-20, ito ang sabi ng Panginoong Jesus. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, ang kanyang pangako, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Ito yung tinatawag na Great Commission. At napakaganda na sa pagtatapos ng taon, makita po natin bilang isang iglesia, the Glory Christian Ministries. Tignan nga po natin, ano po ang nagagawa natin dito? Ang sabi sa verse 19, go therefore and make disciples of all nations. Tayo ba ay pumupunta para ihayag ang salita ng Diyos? Nagagawa naman natin. Although hindi sa ibang nasyon, di ba? Siyempre, uunahin natin yung ating pamilya, yung mga mahal natin sa buhay. Susunod yung ating mga kapitbahay, mga kasamahan sa opisina, mga kaklase. Pangalawa, yung baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nagagawa rin ba natin? Nagagawa rin po natin. Although, sa ngayon, wala pang mga candidates for baptism. At sa verse 20, ito po yung mahalaga. Teaching them to observe all things. Tuturuan daw ang mga mananampalataya na sumunod sa lahat. Teaching them to observe all things that I have commanded you. This is discipleship. Nagagawa ba natin ito? Kaya nga, patuloy ang ating pag-iimbita na ang bawat isa sana ay makiisa sa mga iba't ibang mga ministries. Kasi meron po, katulad ng men's ministry, meron pong online na pag-aaral. At sa darating na taon, magkakaroon po ng reorganization ang men's ministry. Galing, ano? Parang isang kumpanya na merong reorganization. Bakit kailangan i-reorganize? Kasi karamihan ng nasa men's ay nasa senior. Kaya ang mangyayari, iniimbitahan namin ang lahat ng kalalakihan para sila naman ngayon ang bubuo sa men's ministry. Dahil kami na nasa men's ministry ay sa senior na. Kuha nyo? Ganun din sa mga kababaihan. Ini-encourage namin ang bawat isa na makisama sa kanilang mga virtual Bible studies. Meron po silang panggabi, meron pang araw. Kasi kung hindi natin nagagawa yun, parang hindi natin natutupad ang kautusan ng Panginoong Jesus. Incomplete. Kaya anong sasabihin natin pagharap natin sa Kanya? Nagawa niyo ba mga pinagagawa ko? Lord, 50% lang. Pwede ba yun? Lord, hindi lahat. Maliwanag po sinasabi sa atin.
kailangan meron tayong discipleship. Meron po tayong pagtuturo sa salita ng Diyos na hindi lang tuwing linggo, kundi ito yung gagamitin upang sa ganon tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Patuloy tayong magiging malapit sa isa't isa at sama-sama tayo na magsisilbi sa ating Panginoon. So, ang pangako ng Diyos, habang ginagawa natin yan, kasama natin siya. God is with us. Yan ang kanyang assurance. At ang pangatlo, eto sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. So, ito po ang sinabi kay Propetang Isaiah. Ito po ay sinabi 700 years bago pa man isilang ang Panginoong Hesus. At may mga pangalang binigay. Wonderful Counselor, kahangahangang tagapayo, Mighty God, makapangyarihang Diyos, Everlasting Father, walang hanggang Ama, at Prince of Peace, Prinsipe ng kapayapaan. So, ito po yung mga binigay ng Diyos. Nakatagian ng darating na sanggol na isisilang. At pinapakita dito na hindi basta-basta yung darating. Siya ay makapangyarihang Diyos. Siya yung kahangahangang tagapayo. Siya yung Ama na walang hanggan. At siya rin yung prinsipe ng kapayapaan. Kasama na rin yan yung sa Micah, chapter 5, verse 2. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. So dito sa mga passages na ito, makikita natin ang darating isang makapangyarihan. The supremacy of His power and authority. Nasa kanyang kapangyarihan, nasa kanyang otoridad. At yan ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama. Kaya nga sa Great Commission, bago sinabi ng Panginoong Hesus na go and make disciples, sa verse 18, sinabi niya na all power and authority has been given to me. Nasa akin lahat ang kapangyarihan, ang otoridad. At ngayon, sinusuko ko kayo para mag-ibanghelyo, para magturo ng salita ng Diyos, para mag-disciple. The authority and power of Jesus. Kaya nga, sa mga propesiyang ito, makikita natin na ang Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Bagaman tayo ay makasalanan, ang Diyos meron siyang plano. Noon pa, yung sa Genesis, yun ay sinabi, 4,000 years bago pa man dumating ang Panginoong Hesus Kristo.
Tapos dito sa Isaiah, 700 years bago pa man isilang ang Panginoong Yesus. At kung babasahin natin ang Biblia, makita natin ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Kapangyarihan para magturo. Kapangyarihan para magpagaling sa lahat ng uri ng sakit. Nasa kanyang kapangyarihan para palayasin ang demonyo at ang masasamang espiritu. Nasa kanya ang kapangyarihan para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Yung mga tagasunod niya ay namangha dahil pati ang malakas na bagyo, pati ang malakas na hangin, pati ang alon ay kaya niya patigilin. At yan nga ang ginagaya ni Kibuloy. Di ba? Ang sabi niya, lindol, hinto. At akala ng mga tao, totoo nga na siya ang nagpahinto ng lindol. Pero ang Diyos na ating sinasamba, alam niya ang lahat ng bagay. Sa Isaiah 46 sa verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done. Ito ang Diyos na alam na niya ang mga mangyayari mula sa simula hanggang sa katapusan. At sinasabi niya, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Kung anong ninanais ng Diyos, gagawin niya, tutuparin niya, at walang makakapigil sa Kanya. Sapagkat siya ang makapangyarihang Diyos, ang nakaupo sa trono. So, tandaan po natin, the coming of the King has been prophesied. Ang kasiguraduhan ng kanyang katagumpayan, the certainty of His victory. At kung sigurado ang kanyang katagumpayan, tayo na mananampalataya, tayo na sumusunod sa Kanya, sigurado rin ang ating katagumpayan. Pangalawa, the assurance of His presence. Ang pagdating ng Panginoong Yesus ang nagkakaloob sa atin ng kasiguraduhan na kasama natin siya, ng kanyang presensya ay nasa atin. At ang pangatlo, the supremacy of His power and authority. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang otoridad ay walang makakapantay. At sana, itong Disyembre, itong pagdating ng Pasko, ito ang mga bagay na ating tinitignan. Na hindi tayo nadidistract sa mga pagdiriwang, sa mga regalo, sa mga kasayahan, sa mga pagkain, o anumang mga selebrasyon. Si Jesus ang sentro ng ating pagdiriwang. At bilang magtatapos, meron pong kwento tungkol sa isang Iranian. Ang pangalan po niya ay Karim. Mula pagkabata, etong si Karim, ang kanyang pinapangarap ay ibigay ang kanyang buhay kay Allah. Dahil siya po ay isang Muslim. At yun ang itinuturo sa kanila. Naibigay mo ang iyong buhay at isakripisyo mo ang iyong sarili. Kaya inihahanda na niya ang kanyang sarili sa
kanyang kamatayan. Yun ang pinapanalangin niya. Pinapanalangin din ng kanyang nanay. Na darating ang araw, iaalay ko ang aking buhay kay Allah. At papatayin namin ang aming mga kaaway, yung mga tinatawag na infidels, yung mga Kristiyano, yung mga Hudyo. At habang siya ay lumalaki, pinag-aaralan niya ang Quran. Hanggang sa dumating yung mga Amerikano sa Iran. At sabi niya, eto na ang pagkakataon. So nung may panawagan para sa isang operasyon kung saan sila ay aatake sa mga Amerikano, nag-volunteer siya. Sapagkat sabi niya, eto na ang pinakahihintay ko. Pero, nung dumating yung araw na sana sila ay aatake sa mga Amerikano, tinawagan din siya at sinabing, hindi matutuloy yung operasyon. Very frustrated si Karim. Naiinis siya. Parang sa isip-isip niya kung kailan nakahanda na ako, naibigay ang aking sarili, hindi pa natupad. At pumasok sa kanya isip, siguro hindi talaga ako tinawag ng Diyos. Kaya ang nangyari, parang tumalikod siya sa kanyang pananampalataya. Sinabi sa kanya na, siguro nga, hindi ka tinawag para ialay mo ang iyong buhay. At marami siyang mga katanungan. Hanggang sa, ayon sa kanya, siya ay naging atheist. Ibig sabihin, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Pero, sa paglipas ng mga araw, iniisip niya, imposibleng walang Diyos. So, hindi pa rin siya talaga ateista. Kasi meron pa rin siyang pananampalataya, meron pa rin siyang paniniwala na meron talagang manlilika. Hanggang sa kanyang pagtulog, nangusap sa kanya ang Panginoong Diyos. Nagpakilala sa Jesucristo sa kanya. Akala niya ito ay isang pangitain lamang, parang hallucination. Sabi niya, siguro nagawa-hallucinate lang ako. Pero yung sumunod na mga gabi, ganun pa rin. Kaya kinausap niya, sabi niya, kung totoo ka, magpakilala ka sa akin. At nagpakilala nga sa kanya ang Panginoong Yesus. May dumating at nagturo sa kanya patungkol sa Biblia. At nakita niya ang pagkakaiba ng pananampalataya ng mga Muslim at pananampalataya ng Kristiyano. At isinugo niya ang kanyang buhay. Naniwala siya sa lahat ng mga tinuturo ng Biblia. Nakita niya at napatunayan niya na yung mga propesiya patungkol kay Jesucristo ay natupad lahat. Kaya siya ay naglingkod sa Panginoong Diyos. Kahit na itinakwil siya ng kanyang pamilya, kahit na pinalayas siya sa kanila, hindi niya tinalikuran ang Panginoong Yesus. Sapagkat alam niya na si Jesucristo ang totoo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Tayo ba? Ganun din ba ang ating pananampalataya? Na tinitingnan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Na siya ang ating kinikilalang tagapagligtas. Mga kapatid, sa buwan ng Disyembre, sana isa-isip natin na ang Panginoong Yesus ay dumating dito sa mundong ito para tayo ay iligtas
sa ating mga kasalanan. At yan ang dapat nating ipagdiwang. Yan ang dapat nating pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yan ang pangunahing dahilan kaya tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat. At sa pamamagitan ng inyong propesiya ay pinakita mo sa amin ang pagdating ng inyong anak na si Yesu Kristo. Salamat at sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, Ikaw, Panginoong Diyos, ay pinahayag mo ang inyong sarili sa amin sa pamamagitan niya. Salamat at patuloy mo po kami tinuturuan kung ano ang dapat naming tignan, lalo-lalo na sa pagdating ng mga pagdiriwang ng Pasko. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na nakakalimutan namin ang totoong diwa ng Pasko. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy pong buksan ang aming mga puso at isipan sa inyong mga salita, sa inyong mga katuruan. At hayaan niyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, patuloy po kaming lumago sa aming pananampalataya sa pagtupad namin sa inyong mga kautusan at sa patuloy po namin paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Ang papuring pagsamba, pagdakila at pagluwalhati ay sa inyo po lamang. Ito po ang aming salot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.